So, kumusta na naman mga boss? So, welcome back ulit sa pinabagong video natin. So, alam ko kung bakit nandito ka sa channel ko. Naghahanap ka ng marirecommend kong aircon. Kung ano nga bang magandang aircon ngayon na dapat nating bilhin. So, noong nakarang araw kasi, naglakad-lakad ako sa mall and then, meron nakaagaw sa akin ng attention na isang aircon. So, naglabas sila ng bagong modelo which is 2025 model. So, hindi to window type. Split type naman yung pag-uusapan natin mga boss. I-discuss ko sa inyo kung anong specs nito kasi na-research ko na rin, napagtanong-tanong ko na rin siya. Napakaganda ng specs niya. At the same time, siya lang yung pinakauna naglabas ng 2025 split type na bagong modelo, no? So, ipapakita ko muna mga boss yung video kung saan ako pumunta. Sobrang daming aircon, ang gaganda. Tapos, basta, naka-ready na sila ngayon actually for summer season, no? So, ayun, ang daming magagandang aircon. Pero, kaso nga lang, sa sobrang dami ng aircon doon, actually, nahirapan ako. Tapos, ayun, napunta ako dito sa bagong modelo na aircon na to, which is si LG. So, ayun, i-discuss ko na. Yung modelo na LG na aking i-discuss is yung HA09APX3 1 horsepower. So, yung technology na LG, alam naman natin, dual inverter compressor. So, dalawang rotary yung ginagamit ni LG. Kaya, mas mabilis siya magpalamig, mas tipid siya sa kuryente. Doon sila sumikat actually sa dual inverter compressor. Meron pong tinatawag si LG sa specs nila na dual cool AI air. Na kung saan, pagka inon mo yung aircon, so yung top vane niya, saka yung bottom vane ng inyong split type, is gagana siya. And then, pag na-reach kagad niya yung 26 degrees Celsius ng room temperature nyo, is magkuklose na yung bottom vane. Yung top vane na lang yung gagana. Kumbaga, i-maintain niya na lang yung lamig dun sa aircon nyo para mas makatipid sa kuryente. So, hindi nagagana yung bottom vane niya. Di ba po? Tapos, meron din silang tinatawag ngayon na yung bagong specs nila, yung human detection radar. So, nakaka-detect po siya ng absence and then yung presence ng tao. So, dito naman sa specs na to, nung pinag-aralan ko, so kapag na-detect po ng sensor ni LG na walang tao dun sa loob ng kwarto, sa loob ng 20 minutes, yung aircon nyo po is mapupunta siya sa energy saving mode. So, meaning, bababaan niya na yung takbo ng compressor niya, mag-maintain siya kasi wala naman siyang nasi-sensor dun sa area. Tapos, the same time, pag inabot siya ng almost 2 hours or 3 hours na wala siyang na-sense, na tao dun sa paligid, is mamamatay na yung aircon niya. So, ganun siya kalupit. Ganun kalupit yung ano niya, yung human detection radar. Actually, hindi lang tao yung nadidetect niya. Kahit yung mga heat load ng appliances nyo or yung mga gamit nyo sa loob. So, yun. Meron din po silang AI kilowatt manager, no? So, before kasi, meron silang kilowatt manager. So, yung AI kilowatt manager kasi, yun yung ginagamit nilang term ngayon. Which is, pag sinabing AI kilowatt manager kasi kay LG, sa kanila to nag-originate, so kaya niyang ma-manage and then ma-budget and then ma-monitor yung consumption nyo sa kuryente sa loob ng isang buwan. So, through application yung sa ThinQ app. So, yun. Napakagandang specs nun. So, meron din po silang tinatawag na oil cleaning na kung saan mayroon siyang tatlong process. Yung una po is yung freezing. So, magkikreate po ng ice layer dun sa pinaka-evaporator ng unit nyo para dumikit yung mga bacteria dun and yung molds. Tapos, ang susunod nandun is yung washing. So, meaning, i-defrost niya na yung ice layer doon para masama na sa tubig yung mga molds doon yung bacteria. Tapos, yung last part niya is yung drying na. So, gagana na lang doon yung fan, di ba? Para mas malinis yung indoor unit nyo. So, ito siguro aabot ng mga 2 hours to yung pag-self-cleaning niya. Tapos, syempre, advantage kasi noon, since mayroong self-cleaning yung kanyang indoor unit, so, mas malilesen nyo yung pagpapalinis sa mga authorized service center, no? Kasi which is medyo mahal din kasi nasa 1,500 to 2,000. So, yun yung advantage nito. Tapos, the same time, meron tong ionizer na kung saan naglalabas siya ng negative and then positive na ion. So, yun naman, pang moisturize ng balat. Tapos, mas okay ito kung meron kayong alagang hayop or yung may nagsisigarilyo sa ng kwarto kasi nagtatanggal to ng mga mababawang amoy dun sa paligid. Yun po yung ginagawa ng ionizer. Tapos, ito, napakalupit niya. Yung wattage niya is 630 lang. So, napakababa ng wattage po nito. Tapos, yung sa estimated naman, dun sa monthly consumption niya, is kinumpute ko siya sa 13 pesos. Is nasa 1,120 lang po sa loob ng isang buwan. Tapos, 9 hours na paggamit na po yan. And then, syempre, ang ginagamit ni LG na refrigerant is yung R32. So, napaka-eco-friendly po niyan, faster cooling, the same time, mas energy saving po. Yan po yung kagandahan ng R32 na refrigerant. Tapos naman, yung star rating niya, ng kanyang energy level is 6.40. So, sobrang taas ng kanyang rating, di ba? So, malalaman mo talaga matipid sa kuryente. Tapos, syempre, doon naman sa mga nagtatanong ng presyo, since bagong modelo to, so, medyo pricey pa to. Tapos, syempre kasi, deluxe model to, yung net price nasa 49,498 pesos. So, yun po yung presyo niyan.
Nakadepende na lang po yan kung saan dealer kayo bibili, kung saan kayo makakamura. Tapos dito pala, kasi dalawang modelo yung nilaunch ni LG. So isasama ko na rin yung isa. So yung isang modelo ni LG na i-discuss ko, which is yung category naman niya is premium. So yung nauna kasing diniscuss ko, deluxe po yun. So merong sumunod doon na medyo mababa ng konti, which is yung premium. Yung modelo naman niya, yung HE09 IPX3. So meaning yung series niya is IPX3. Yun yung mga premium models na LG pagdating sa split type. Tapos yung pagkakaiba lang po niya, dun sa diniscuss ko, so hindi ko na iisa-isain, is wala siyang human detection radar. So yun po yun. Yun yung wala sa kanya. The rest nun, mayroon na siya. Dual inverter compressor, dual cool AI air, tas AI kilowatt manager, and then all cleaning, ionizer. Tapos syempre, since iba na yung dinidiscuss ko modelo, pero same sila 1 horsepower, no? So mas mataas kasi yung wattage neto, yung kanilang premium model. So yung wattage niya is nasa 810. Tapos yung estimated monthly consumption na nireview sa kanya ni DOE is nasa 1,400. So yun lang mga boss, so dalawang modelo po yan, yung deluxe na LG and then yung premium niya, which is 2025 model yon sa naghahanap ng magagandang aircon. So ito na yung inuna ko na split type. So sana po kahit paano meron akong naitulong sa inyo. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please naman, huwag kalimutang mag-subscribe. In-hit mo na rin yung notification bell para lagi po ang update sa mga video na yung gagawin, especially ngayong summer. Peace out!